Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, tinawag ni Boboy sa landline at ipinaalam kay Pipita na nasa himpilan ng pulisya. Binugbog daw ang kamag-anak ng matanda na sinagi niya dahil pinalo siya. Nagalit si Aling Constancia sa bida natin dahil hindi raw sinabi kung saan nahimpilan ng pulisya naroon si Boboy. Sa likod ng nangyari kay Boboy, masaya si Mang Gorgonyo na nagbalita na nakausap ang ama ni Alma. Pero ang sabi ni Boboy, maganda raw ang kapatid ng binugbog niya at kursunadan niya ito. Nadamay na naman at napagalitan si Pipita. At ngayon, sa pagpapatuloy ng 1 linggo na kasaysayan sa Pinamagatan, Double Trouble! Dito sa ating dulang Super Pipita! Oh, nauna pa akong umuwi kesa sa mami ni Boboy. Nakumbinsi na naman ng mga barkada niya. Daddy, baka nagkasino na naman sila. Ay, sandali lang kayo. Hindi ba natuloy ang pag-uusap niyo ni Major? Galing pala siya sa ospital nung 1 linggo. Kaya hindi niya ako nayaya na mag-inuman. Pinakape lang ako. At yung kalamansi Diyos ang ininom niya. Mabuti, Dad, at hindi nagatas. Kumusta si Alma? Nasa Maynila raw siya. Pero napag-usapan kanila. Naaalala ka daw ni Alma kung minsan. Ano? At mabuti na nagpakasal na kami, Daddy. Isa ito sa sorpresa ninyo sa akin. Kung mapangasawa ko si Alma, ay gwapo at magaganda ang mga anak namin. Matatalino pa. Talagang masorpresa ka sa sasabihin ko, Boboy. Pero huwag ka sanang mabibigla, okay? Daddy, bakit naman ako mabibigla? Hindi naman ako masorpresa. Ang sabi ni Major, ang gusto daw ni Alma na maging kapalaran ay yung gaya niyang nakapag-aral. Ay, yung... Ano? Hindi lang basta nakapag-aral, kundi matalino, gwapo,
Talaga namang matalino si Alma. Siyempre, makakahanap siya ng kapareho niya. Hindi pa ba kayo tapos, Daddy? May karagdagan pa ba ang inyong sasabihin? Bakit mo ako pinapatigil na magsalita? Ha? Hindi pa ba kayo tatahimik, Dad? Hindi naman kayo abogado. Marites lang yan. Tingnan ninyo. Nakalimutan ko na lalaki kayo. Ano? Pakito lang kayo. Biyanong. Pakialamero. Kung anong sinasabi nyo, magbuksin na lang kaya tayo. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Hinahamon mo ako sa boxing, ganon? Ha? Bago na hindi ako nakapagpipigil, Daddy, iwanan ko na kayo. Maghanap na lang ako ng kalaban ko sa boxing. Ha? Hoy! Boboy, saan ka pupunta? Talagang galit na sa akin. Pipita! Bawalan mo nga si Boboy. Huwag mong payagang lumabas. Maswerte kayo at nakaiwas kayo, Ate Pipita. Talagang nasagasaan ko kayo sana. Bakit naman sagasaan mo ako, Buboy? Anong kasalanan ko sa'yo? Kasi sigaw lang nila, Daddy, nabawalan mo ako. Nandito ka sa labas. Subukan ninyo na hindi buksan ang gitna. Kanina pa ako dito sa labas. Paano kung maririnig ang sigaw ng daddy mo? Nasa loob kayo? Bakit na naman? Huwag ka lang magtanong pa. Sige, buksan mo na ang gate. Sandali lang. Nakakandado ang gate. Kukunin ko lang ang susi. Naku, mabawalan na ako ni Daddy. Pakikuha ang boxing gloves sa kwarto ko. Ano? At kung bawalan ako ni Daddy, talagang magbuksingan na kami. Pinayagan ko na si Boboy na umalis, Pipita. Baka kung totohanin ang sinabi na magboxing kami. Wala naman akong nakita na gloves ng boxing sa kwarto ni Buboy, sir. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo na boxingin ako ng sarili kong anak? Hindi yan ang ibig kong sabihin, sir. Baka hindi totoo na may boxing gloves doon. Wala nung dumating ako nakatulong ninyo. Hindi ko nakita na may boxing gloves doon. Maling pakinggan lang, Pipita. Parang sinabi mo na rin kinatakot ako ng anak ko. Si Constancia nga pala. Bakit wala pa siya? Masama ito. May nervyos na ako. Para akong babae na kumakama tuwing nagre-ring ang cellphone ko. Ang akala ko, pulis ang tumatawag sa akin. Hello? Gorgonyo! Nako, nakahinga pa ako ng maluwag. Ang alam ko, pulis ang tumatawag sa akin. Ikaw pala, Constancia. Tanga ka ba? Hindi mo tinitignan ang screen ng cellphone mo na ako ang tumatawag. Ako kasi... Bakit? Gusto mo na laging makulong si Boboy? Nagsalita ka na naman ng ganyan. May kinagalit nga sa akin si Boboy. Nagbanta pa. Kung ako, hindi ako titigil na magsalita, buksingin daw niya ako. Akalain mo yan? Madam, kayo na pala yan. Ang akala ko po, si Buboy ang nagbubusina eh. Ang alam ko po, mamaya pa kayo uuwi. Nandito na nga ako. Ano ka ba? Naku, nagagalit ako kay Gorgonyo. Sinayang niya ang plano ko. Mananatili pa sana ako doon sa bahay ng amiga ko. Pumasok na po kayo, madam, para
may sarado ko na ang gate. Huwag mo akong utusan ng ganyan, Pipita. Kung hindi nabuksing ni Boboy ang asawa ko, baka ikaw ang buksingin ko. Ayaw ko sanang sumakay ng motor, pero napilitan ako. Dahil ilang beses kong tinawagan si Boboy, hindi siya sumasagot. Talagang galit kung gano'n si Madam. Kasalanan ni Gorgonyo ito. Saan ang magaling kong asawa? Nasa salas po, Madam. Iniintay yata kayo. Ay, hindi mapakali. Lakad ng lakad. 3 beses nang pabalik-balik at papatimpla ng kape. Kahit inumin pa niya ang isang termos na kape. Pero wala pala tayong termos. Ay nako, dyan ka na nga. Ano pa naman tong amo kong to? Talagang nagalit na yata. Ay, sa kanya nagmana si Buboy na hindi mapagpigil. Hindi mo pa isinarado ang gate. May hinihintay ka ba? Eh, Hindi kita masisisi kung ihabol mo ang sarili mo dahil tumatanda ka na. naman. Hindi po, Madam! Ay. Ano sinabi ko? Baka magalit na naman. Ay, sana naman. Hindi ganun ang pananalita ni Madam sa akin. Hindi ko lang naisarado ang gate. Ganun lang sinabi. Ano pa naman? Nakausap mo na ba si Boboy? Sana pinauwi mo na. Paano ko pa uuwiin? Hindi niya nga sinasagot ang tawag ko. Pinapatay niya ang cellphone niya. Baka nalobat na ang cellphone sa katatawag. Pero kung nasa barkada siya, kahit nag-iinuman, pwedeng mag-charge. Kung ano-ano ang iniisip mo. Kasalanan mo ito, Gorgonyo. Kung ano-ano ang mga sinasabi mo sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya baka masorpresa, Konstansya. Sorpresa ba yun? Ang major naman na yun at si Alma. Kasalanan nilang mag-ama. Hindi mo sila masisisi. Tinitignan lang naman ang kabutihan niya. Ano ang sabi mo, Gorgonyo? Gusto mo bang isumbong kita kay Boboy? At nang buksingin ka niya, ha? Hindi maganda yung sinasabi mo. Saktan ako ng sarili kong anak, kanon? Wala ka lamang pakinabang. Ikaw ang may kasalanan. Bago mo isipin yan, Konstansya, paano natin makausap si Boboy? Ano ka ba? Naku, para kang matanda na bobo ang isipan. Paano natin makakausap? Ayaw niyang sagutin. Gawan natin ng paraan. Kahit gabing-gabi, iuuwi natin siya. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo ako makausap. Hindi alam ng barkada ko kung nasaan ako. Ganoon na lang ang saya ko na pumayag si Alma. At kahit si Major, sabi ni Daddy na masurpresa ako. Pagkatapos, mabibigla ako. Parang magandang Alma na yun. Payat naman. Parang walang pinupuntahan ng kinakain. Kaya alam ko kung sino ang liligawan ko. Mas maganda yung kapatid ng binugbog ko. Ang masama, maging biyanan ko pala ang matanda na namalo sa akin. Pero hindi bale. Kung maasawa ko ang anak niya, kahit mamalo rin ako ng mga dumaraan na motorista na hindi ko gusto. Pero, mali pala. Ako pala ang mangi-uuwi sa kanya. Sana ay gusto ni Alma na mapangasawa ko siya. Para tumalino ang lahi namin. Baka sakali na hindi magmamana sa akin ang mga anak namin. Bakit, Madam?
Tumahimik ka, Pipita. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Kailangan nagising ka. At baka makaisip din si Boboy na uuwi. Huwag kang matutulog. Kung ganon, ha? Masusunod ang gusto ninyo, madam. Sigurado ka? Kakayanin mong hindi matulog buong gabi? Pwede, mapuyat ako, pero mabilis naman ako magising. Kamag-atak ka ata ng aso o kaya'y pusa at manok. Pati ng kabayo at kambing o kaya'y itik. Madam, Hindi mo lang alam ang nadarama ng isang ina. Naku, ang buboy na yun. Babae lang ang hindi niya pauuwiin. Ay, naku. umalis na. Ano pa naman si Madam Constancia? Nagkakahalo-halo ang mga sinasabi tungkol sa akin. Kung ano na lang dyan, ang klase ng hayop ang inihahambing sa akin. Ang sama naman. Ito na pong kape ninyo, sir, madam. Isusunod ko ang gatas niyo, madam. At ikaw, Pipita, hindi ka ba magkakape? Mamaya na lang po. Oh, teka nga. Parang wala sa itsura mo ang napuyat, Pipita. Hindi mo yata sinunod ang sinabi ko sa iyo kagabi. Ano po, madam? Gising po ako, pero hindi ko namang namalayang dumating si Boboy. Talagang nagalit si Boboy. Pero saan kaya yun natulog? Kasalanan mo ito, Gorgonyo. Kung may masamang mangyari sa anak natin, kasalanan mo. Oh, kaninong cellphone niyo nagre-ring? Oh, baka si Boboy. Naku, ang anak ko. Naghapunan na kaya siya. Oh, sana naman hindi pulis ang tumatawag sa cellphone ni Constancia. Tignan mo ang ugali ni Constancia. Ako pa ang may kasalanan sa hindi pag-uwi ni Boboy kagabi. Pero kaninang tinawagan ng isang kaibigan niya. Mabilis pa sa 3:00 ang pagkilos niya. Nalimutan pa niya ang gatas na pinatimpla niya kay Pipita. May gana pa siyang gumala kahit hindi pa namin alam kung ano nang nangyari sa anak namin. Hindi pa naman tumatawag ang pulis o kaya ambulansya. Ospital sana ang sabi ko. Oh, masama ang huling naisip ko. Oh, hindi ko alam kung kaninong number ito. Talagang may... Oh, grabe pa si Constancia. Kinakabahan na naman ako. Hello? Ha? Ginoong Quaresma? Oo, kilala kita. Magkaklase tayo noon sa elementarya. Ikaw ang may-ari ng bagong hotel, di ba? Talagang mayaman ka na. Ano? Nag-check-in dyan si Boboy? Pero ikinilong niyo sa kwarto na kinaroroonan niya. Hindi niyo pinayagang lumabas dahil walang pambayad. Ganon. Nagtanong na kami sa mga barkada mo. Inisa-isa namin. Pero hindi ka mahanap. Oo, natulog ka pala sa hotel, ha? Huwag na kayong maraming salita, Daddy. Nandito na ako sa kwarto.
Utusan ninyo ang sekretarya ninyo na magbayad ng bill ko dito sa tinulugan ko na hotel. Sinong kasama mong natulog dyan sa hotel, Si Alma, galit na galit nga si Major ngayon. Si Alma. Talagang magagalit si Major. Pero paano at kasalukuyan ang pagre-review ni Alma doon sa Maynila? Ang dami pa ninyong sinasabi, Daddy. Gusto ninyo? Natawagan ko si Ate Pipita at magpakuha ko ng malaking bag. Bakit ang malaking bag? Paglagyan ko ng kumot, tuwalya at sapin ng kama. Iuwi ko at tignan ko kung hindi kayo mapapahiya. Kunin ko pa itong salamin. Huwag. Huwag mo kaming ipahiya, Boboy. Ang sekretarya ninyo ang utusan ninyo, Daddy. Hindi ko gusto na pumunta kayo dito. Hindi ko pa kayo gustong makita. Sige. Ang importante makauwi ka. Muntik na akong malunod. Kasalanan ng makrina na yun. Matanda na. Ay, naku, umahon ako ng di oras. Dahil halo-halo ang nararamdaman ko. Gutom ako na nilalamig. At paano? Pumunta ako dito sa tabing dagat na halos walang laman ang tiyan ko. Nininervyos pa ako. Si Buboy kaya. Matawagan nga si Pipita. Tatanungin ko kung umuwi na ang anak ko. Umiinit ang ulo ko sa gurgonyo na yon. Naku, lalo na't ang tagal sumagot ni Pipita. Walang yang katulong. Ayan, nagri-ring ulit. Hello, madam! Sino ang kausap mo sa cellphone mo? Ha? Ay, si Sir Gurgonyo ang kinausap ko kanina, madam. Uwi na raw. Magbayad lang daw ang sekretarya niya sa kinaroroonan niya sa hotel kahapon. Ano? Natulog sa hotel si Buboy? Sino ang kasama niya? Yan ang hindi ko alam. Naku, magkakaapo ako ng di oras na walang manugang. Sige na, Pipita. Ang importante, makakauwi na ang anak ko na walang masamang nangyari sa kanya. Kakauwi lang. Agad ang hinanap. Kaya napilitan ako na pumunta sa store na bumili. Ano kayang lulutuin kong pulutan niya? At bakit kaya sa kwarto ng mga magulang niyang pinag-inuman? Ay, talagang magagalit si Sir Gurgonyo sa kanya. At baka, ay mali. May mali siyang iniisip. Ay, baka ako pa ang may kasalanan kung anong iniisip niya. Ate Pipita, ang tagal mo naman. Ha? Gusto mo pa yata na magwala ako. Kanina pa ako gutom. Ay, anong nangyayari dito, sir? Napakagulo naman. Dalian mo! Magagalit si madam. Dali, sabi ko! Ano pa ang susunod na mangyayari sa isang linggong kwento natin na pinamagatang Double Trouble dito sa ating dulang Super Pipita? Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!